lumpia. Ay, wala tayong lumpia dito. Saka ang palaya. Mama, ito po ang lumpia. Ayan. Dalawa po Jess, para kay sa inyo Jess. at isa lang po para kay... Ganon. At isa pa, ito na Wala po. ba tayong lazy At Susan isa dito? pa. Para abot naman lahat. Ako na lang si Susan today. Susan. Saka hindi pwede maging lazy si Susan. Kawawa naman si Susan. Yun nga. Ay, ang sarap may sabaw. Gusto niyo po ng sabaw? Diba? Ang palaya. Kasi kailangan nyo ng ang palaya. Sarap naman nito. Huwag natin ano. Okay. Ito. Sige na nga. Jess, Jess, ano masasabi? Jess? Okay. Si Mama Siyempre, may hindi bangus. Kasi pang palaya. sarap pangagahan. Ang sarap. Yes, gusto mo ng palaya? Bagay sa'yo ang palaya. Ako na, gusto ko nga. Dahil sa hapagkainan tayo, huwag tayo mag-aaway. Oo, bukas na kayo mag-away. Okay, bukas na. Papabukas na natin yan. Okay. Nagtataka sila, bakit teka muna? Uy, ayun yung ampalaya. Yun. Ayan. Ito. Yun na pala. Oo, yun. Ito talaga yung masarap lalo sa umaga. Sarap naman ang ating opening. Oo nga. At saka gusto ko yung ganitong setting, kakaiba. Talagang nakaupo tayo Yes. lahat. Sarap. Enjoy nyo lang po itong papiging ninyo. Asa may celebrant Pamayor natin na ngayon? Salamat po. Kami celebrant. Pero ito, patiin na muna natin sila. Baka nagtataka sila eh, okay? Good morning, mga kapatid! Lunukay ko lang ako. Go. September 23 na, Makting Jen Agsapa sa wikang Ibaloy sa ating pong mga kapatid. First day of the week. At mula sa inyong paboritong morning kasalo, kami po ay nakikiisa sa selebrasyon ng 32nd Family Week at Kainang Pamilya. Uy, totoo yan. That's right, Jess. Alinsunod na rin po sa inilabas na memorandum ng Malacanang. Mas pinaikli ang oras ng trabaho sa gobyerno ngayong araw. Yan naman po ay para mas mapahaba pa ang bonding time ng ating mommies at daddies at ng buong pamilya with their kids. Wow! I love that! Extended ang family day today po, mga kapatid. And what's a better way to bond with the family? Eto, tulad namin ngayon, di ba, kita niyo naman kumakain kami na magkakasama. That's right. Alam mo, Mami, ayon daw sa gobyerno, no? Walang diet today, di ba? At pag kainan ba? Ito, wala nang makakatalo sa all-time favorite nating Pinoy handaan. The best food experience talaga kapag ang nakahain ay mga Filipino dishes. Ma'am Chiki, Talagang mga no? classic Pinoy ang ating handa ngayon, di ba? Siyempre, yan ang the best. At tawagin natin ang ating guest today mula sa Ira's Restaurant na merong pa-eat all you can. Halina nga at makikain. Halina pa po kayo. Tawagin natin ang ating operations manager ng Ira's Restaurant, Jason Abelo. Jason! Hi, Sir Jason! Dala mo ang hinihintay ko! Ayan. Ay, gusto ko yan pong pansit. Anong klaseng pansit po ito? Ba't hindi naka-brown paper bag? Actually, it's Muslim cuisine. Manok hinalo ko and atay konti. Opo. Yan. Pero, Filipino. Jason, ano namang specialty ng IRAS? Basically, yung malakas o mabenta is yung aming papaitan, Ilocano. Papaitan. Ilocano. Yung lumpia Shanghai. Sarap nga nung lumpiang siyang. And igado. Itong mga lutong Ilocano. Ayun, igado. Ano naman tawag dito sa sabaw na ganito? Papaitan. Papaitan. Ano nga yung laman ng papaitan? Ako, alam nila yung mga nanonood sa bahay. Laman loob ng baka. Na may goto, may taatay, tapos Isaw. isaw, papaitan. Gusto ko pong malaman, sir, bakit ito po ang naisip ninyo na konsepto ng inyong negosyo? Bakit po Filipino food? Kasi ngayon, di ba, talagang karamihan, meron na silang international cuisine, pero tayo, we're staying true to our Filipino roots. Okay. After nung COVID, nakahiligang kumain ng food sa Pampanga, which is they offered mga Filipino food. So naisip ko, dalhin ko sa Manila. Nag-start kami ng January 25 to 2023. So lahat Filipino dishes, 32 Filipino dishes plus drinks and desserts. 32? 32 dishes. Every day yan, sir. Every day. Kapampangan ka ba, sir? Hindi po, galing po ako ng Mindanao. Chinese Muslim blood po ang mother ko. And father ko is a Roman Catholic. Parang exposed po kayo sa lahat ng Dami, uri yes, ng pagkain dito sa atin.
yun po, kahiligan ko mamasyal sa ibang mga lugar sa Pilipinas to taste the different food ng Pilipino. Pero tama ba, Sir Jason? Eat all you can kayo Kaya din? po, eat all you can po kami. May promo po kami every Monday to Friday, 369 pesos, 5 plus 1. Libre kayo. Pang-aning libre. Okay, so pwede nating isama ang isa sa inyo kasi 5 na kami para naka 369 pesos. May drinks na po yun, Yes, Sir plus Jason. drinks and Wow. desserts. Tapos ilang putahe ulit yun? 32 dishes. Ang dami. 32 dishes. Sulit naman yan. Yung mga desserts namin, pang Pilipino also. Ayan, tulad ng nandito Meron ngayon. sa saging. Oo. Ayan, Try nga bilo-bilo. natin. O, may ginatan kayo, sir? Yes, yes. Buko pandan? Yes, meron Ah, din. tingnan mo nga naman. Pero sir, ito Coffee yung timing jelly. natin. Coffee jelly, nag-request pa. Kasi nga naman ngayon, ay yung buong linggo na to, celebrate natin yung pagpapahalaga sa pamilya. no? Yes, yes. Kayo ba sa restaurant ninyo sa Aira, karamihan pamilya din? Yes, Ano pamilya napapansin nyo madalas kapag kumakain Madalas kayo ng pamilya? pupunta doon pa pamilya. May birthday celebration with the family. Meron kaming private room for them. Ay, ganun po. Yung private room, sir, meron pong extra bayad or diretso na po yun It's basta? free for 2 hours. Wow! Okay. With air conditioning pa yun. With aircon. Ang ganda. Tanong ko sa inyo personally, kayo ba pagka kumakain kayo sa labas, gusto nyo yung salo-salo, yung family style na pagkain, o yung parang sari-sariling order? Mas masarap magkakasang pamilya salo-salong kumain. Totoo yun. Kasi dyan nabubuo ang mga kwento. Dyan bonding. nakakapag-open up. Di ba po? Yes. Oo, ang saya. Ilan po kayo sa pamilya, sir? 5 po kami sa family. May kambal po ako. With sister. Kasama po siya sa business? Hindi po, nasa Mindanao po, Cotabato City siya. Nagtuturo sa isang Catholic school. Shout out naman tayo sa mga taga. Oo, Nanonood sa mga ba sila taga ng Good Mindanao. Morning Yeah, Kapatid? yes. Wait, share ko lang yung dessert, masarap. Yung Ay, saging with teka po, sabo. teka lang. Ito naman. Ito meron na. Ito yung pansit. Ang Grabe, pinaka pansit. nagustuhan ko ay yung Shanghai at yung pancit kasi matcha. Yes, yes. Yes. Oo. So, kumbaga po sa 32 dishes, ilan po doon kadalasan ang sabaw? Kasi tayong mga pamilya, di ba mahilig tayong magsabaw? Yes, Ganyan. yes. Every day, 2 soup ko, papaitan, either salmon belly or sinigang na baboy. Wow, sarap. Pero pala, Sir Jason, ano yung strategy? Pag ang negosyo mo ay eat all you can. Kasi parang hindi ka malugi. Ano ba ang model dapat? ang strategy? Basically, yung source ko ng mga gulay is galing talaga sa farm. Source of farm is mga local farmers, sinusuportahan ko sila. From all the way from Quezon and Laguna areas. Yun. Ganda. Then yung mga pork ko po and fish, ganun din po sa mga local. So mas nakakamura kasi Yes, wala kang makakamura, yes. middleman. Wala nang middleman, wala nang middleman. Sir, I'm sure takam na po ang lahat ng mga kapatid natin na nasa kanilang mga bahay. Saan po namin kayo pwedeng mabisita at makatikim ng inyong 32 dishes every day at 369 only, 5 plus 1. Yeah. Saan po? So, ang address ng Ira's Restaurant is 528 Enesa Moranto, Barangay St. Peter, Quezon City. Ang mga details ng contact namin, 0917-881-4562 or 0917-779-8660. Thank you. Naku, yung mga nag-isip na mag-Christmas party, kada 5 may libreng isa, di ba? So, magandang deal yan. Saka itong buong week na to, meron pa kayo ilang araw para mag-celebrate with the family. Tama, Diba? ay pwede nga. Oo. Pagsamantalahan ang ating family. Again, thank you very much, Sir Jason. Thank you. Thank you. Thank you. Diyan na po. Kain po tayo. Sige po, sige po. Kasi marami pa kaming hinanda ngayong Yes. umaga. Tulad na lang nito, ang pagbubuhol ng ilang mga tali. Aba, pwede na rin palang pagkakitaan. Yan ang diskarteng negosyo ng nakilala naming dating empleyado. Ang Strands and Fringes at ang kanilang mga produkto sa kitang-kita. Para naman po sa ating mga mommy at kanilang mga kids, ibuhos na ang creativity sa isa na namang fun bonding idea na ibabahagi namin mamaya. Fabric painting tayo sa ating pangnanay segment na Working Mom. At sa ibang usapan naman, ang pag-upo ng matagal sa toilet. Alam niyo bang may banta rin pala sa kalusugan natin? Talakayin natin yan sa ating What's Up Doc. Ito good for the health naman. Jump pa more sa panadala ng pag-jump rope. Yan naman ang aking in-explore sa ating lifestyle segment na Check kay Chiki.
At bago naman ang pagsisimula ng Ang Himala ni Nino, sabay-sabay muna tayong mag-antig sa official theme song ng serye na ngayon. Pakinggan natin yan mula sa ating Singling Season 2 Grand Champion at MQAA Vocal Sweetheart, Carmela Lorzano, live na live. And speaking of pagtalon, magpapabilisan naman tayo sa paglundag para sa ating dagdag na kulitan this Monday morning. Ready, set, jump! Sino kaya magbabagi sa ating palarong pampasaya? At eto, malamang para sa ating mga minamahal na kapatid ng Team Bahay, join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sino ang bet ko today? Team Dimples! Hindi naman daw siya mag-formang valedictorian ng wala-wala lang. Alam mo naman. Yun pala yun. Class president eh. Class president, ako tumatakbo talaga ako. Lunes kasi. Oh. Ayan. So Team Dimples o ang Muay Thai expert natin na si Team Jen! Isang bet. I-comment lang, okay? Team Dimples at Team Jess sa aming Facebook Live with your location na rin. At mamaya pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sinong panalo sa aming palaro. Team Dimples o Team Jess. Siyempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of load. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Bukang bibig na ho nating mga Pinoy na may pera sa basura. Pero alam niyo bang kahit sa simpleng lubido, pwede ka pa rin kumita ng pera? Paano? Yan ang bibida nating negosyo dito sa Kitang Kita. Hanap nyo ba ay bagong hobby na nasa bahay ka lang, kumikita ka pa? Ang nakilala kong housewife, gamit lang ang lubid, kayang gumawa ng samut-saring produkto na kung tawagin ay macrame crafts. Matapos magtrabaho bilang marketing manager, sinimulan ni Glenda ang negosyong Strands and Fringes noong 2018. Ang kanyang puhunan, 2,000 piso para sumali sa isang macrame wall hanging workshop. Mga fashionable bag ang kanyang unang produkto. Sa tulong ng social media, mabilis na nakilala ang mga gawa ni Glenda hanggang sa nakipag-collab na ito sa mga eco-store at fashion designer. Ngayon, kitang-kita na si Glenda nang hindi bababa sa 5 digits kada buwan. Live po nating makakasama ang owner ng Strands and Fringes na si Glenda. Good morning sa'yo, Glenda. Welcome to Good Morning, Kapatid. Good morning. Okay, una sa lahat, ano bang kakaiba sa mga macrame mo? Kasi nung pandemic, nauso ang macrame, ah. Bumalik, oo. Bumalik, Tapos mas oo. naging popular, mas Oo. nakilala. Pero ikaw, ano ang kakaiba sa Strands and Fringes? Mostly kasi pag sabi mo macrame, wall hanging or decors. Decor siya for home. So ako kasi, actually, ang nag-start ako wall hanging. Right. Pero gusto ko talaga for fashion, so for bags. So mainly yung products ko, bags. Ayun. So ito na nga, halimbawa, itong mga small na purse mo. Ayan, no? Yeah, oo. So macrame yung pagkakabuhol mo Oo. doon sa mga lubid. Yun yung technique, yung Yun yung craft. technique, oo. Pero finor mo siya into a new product. Oo. Okay. Pero para lang mas maintindihan ng mga kapatid natin, ano ba kasi yung macrame? So, Anong kakaiba sa kanya? Alam natin yung ganchilyo. Alam natin yung cross-stitch, di ba? So yung macrame, fiber art siya, like ganchilyo, knitting, pero ito talagang hands lang. Walang other wala kang tools. Mahirap. Mahirap sa simula, pero over the years na ginagawa mo siya, napapabilis, mas napapaganda kasi na-enjoy mo. Oo. Okay, bago natin isa-isayin yung mga produkto mo, ang interesado ko sa kwento mo, dati kang empleyado, Glenda. Meron kang parang stable na trabaho. Pero naisipan mong magnegosyo nito at eto, natuto ka lang dahil sa workshop ng puhunan mo, 2,000 piso. Tama, Bakit Jess. mo naisipang mag-risk? Kasi di ba kadalasan sinasabi sa atin kapag magnenegosyo, ang gawin mo, yung alam mo talaga, yung expert ka. Pero ito, kinailangan mong aralin. Oo, pero mahilig na talaga ako sa Okay. crafts. Mahilig ako mag-DIY, mga ganyan. Tapos nung nag-resign ako sa trabaho, tapos kailangan ko na mag-stay at home. So nag-isip ako kung paano pa akong
magkakaroon ng sarili kong income. Oo. So, tapos, naghahanap ako online, ano bang pwedeng pag-aralan. Mm. So, may mga crochet, may knitting, tapos nakita ko, ano kaya yung macrame? Oo. So, na-curious ako, tapos nag-research na ako. So, naghanap na ako ng workshop. Ayun. Ibig sabihin, ang pinuhunan mo lang talaga, 2,000 piso. Technically, 2,000. 2,000 piso. Oo. Pero after nun, magkano pa yung kinailangan mong ilabas para makabili ka ng mga materials Yung mo? lubid. Oo nga. So, kailangan bumili ng rope, yung cords. Mga magkano inabot So, mo? mga, sa isang bag ko dati, pwede, Go, sige, game. Oo. Halimbawa, yan. Halimbawa, Pakita natin yung ito. bag mo. Oo, yan. ganito kasi yung una kong bag na Ayun. ginawa. Pero ang ganda, unang bag mo to, yung Oo, ganyan style. Ganito. Oh. Ito yung unang bag na ginawa ko. Oo. So, gawa siya sa cords na cotton. Mhm. So, mabibili to bulto-bulto sa Divisoria. Divisoria. Kahit pwede, ibig sabihin makakamura ka pag bumili ka ng maramihan So, din. mga 180 to 200, Ayan. bulto yon. So, mga 1 kilo pataas, ganyan. Ngayon, gaano karaming produkto na nabebenta mo? Marami. Iba-iba kasi may bags, meron pa akong mga decorative items. Yes. May, pwede rin ako ng mga Damit. clothing, Pwede. accents. Okay. Meron akong kapatid dito, nakita ko, kumuha na ng bag. Ayan na. Bagay Mukhang- sa'yo, ma'am. Ayan na siya, si Maui. Jet. Ano Oh. ako? Ano masasabi mo dun sa bag? Like it? Pakita Alam natin mo, yung bag na suot mo. Sobrang Ayan, ganda oh. ha. Okay, una sa lahat, ang ganda po nung kanyang quality. Makapal siya. Ay, yung alam mo, hindi siya masisira agad or mabubutas. Tapos actually, bagay siya sa outfit ko for today. Kasi ito, Jess, itong particular style na to, pwede mo rin siyang i-body bag. Ayun. Lalo na kasi syempre, lalo na pag yung mga nagko-commute, di ba? Tama. Gusto mo safe yung bag mo. And it's the perfect length. Magkano Para sa akin. yung gamit-gamit ni Maui na yan? So yung price ranges ng bags, depende kasi customizable. So kung gusto mo siyang palakihin, gusto mo siyang paliitin, the same design, eto, mga ganyan, mga nasa 2 to 2.5 ganyan. Uy, pwede na. Oo. Oo, Miss Glenda, question, pwede siyang labhan? Pwede, oo, pwede siyang labhan, pero Okay. hindi siya pwedeng machine. Oh, so, Handwash handwash dapat. na. Actually, Babad lang. ibababad mo lang siya, Okay. tapos press, ganyan. Tapos patuyuin mo na. patuyuin mo, hindi pwede sa arawan. Hindi pwede sa hindi pwede arawan. sa- Dapat ano sa mangyayari? Air indoor dry, lang. air Ano dry. mangyari pag Baka nilagay- kumupas. ganyan. Okay. Para ma-preserve yung color niya. Ang ganda naman Oy, magandang ito. advice yun, magandang advice yun. Pero eto, dahil panahon na ng Pasko, eto na, gumagawa na rin si Glenda ng mga Christmas decor. Pakita nga natin, Glenda. Oh, So, meron akong, sige, panalo. Ayan. Ito, set ito. Mm. Ang tawag ko dito ay banderitas. Mga ornaments. Oo, ornaments. So, ayan. Ang ganda. So, pwede nga itong Set pansabit lang. sa Christmas tree or pwede rin sa pintuan. Ay, Pwede. ganda. Diba? Itatali mo siya, so banderitas na siya. Or, kung malaki yung Christmas tree mo, pwede mo siyang hanging. Nice. Oo. Magkano Ito to, naman, yung set na to? Yung set nito is nasa 1.3 to 1.5. Depende Okay. sa customization. Mm-mm. Ang ganda naman ito, just Ito bring up din. to the Oo. angel. Ano to, pwede itong topper, Miss Glenda, at pwede rin pong table. Tama. Pwede siyang Okay. topper ng Christmas, Christmas tree, tree. malaking Christmas tree, Mm. or desktop, Ganda, oh. tabletop decor. So Ang cute. Pwede yun sa mga condo living. Yes. Di ba? Yung Tulad malilitong mo. espasyo. Ayan. Ganda. Okay. Pwedeng mamili ng kulay. May mga Tama. maraming Okay, assortment. Glenda, bago tayo magtapos, ano yung mapapayo mo sa mga kapatid natin na naghahanap ng extra na pagkakitaan? I-explore pa lang nila, katulad nung ginawa mo, na parang mag-aaral ng something new. So dapat yung yung hilig mo talaga. Ayan. Yung dapat yung i-enjoy mo siya, yung hilig mo siya. Tapos hanap ka lang ng resources. Marami Yes. naman online ngayon, so may resources ka na makukuha, pwede namang hindi ka mag-workshop, meron na rin sa YouTube. Mm-mm. 'Di ba? Yun. May ganun. paraan at may paraan para matuto. Lalo na ngayon, YouTube. napakadali ng matuto ngayon. Okay, Totoo. Glenda, I'm sure yung mga kapatid natin excited nang mamili sa'yo, lalo na ngayong Burr months. Paano ba nila kayo makukontak sa Strands and Fringes? So, nasa Facebook po kami, Strands and Fringes. Ayan. Facebook at saka Instagram. Tapos, kung via mobile naman, contact number po ay 0917-899-0917. Ayan, maraming salamat ulit, Glenda ng Thank you, Strands Glenda. and Thank you po. Fringes. Ganda. Pero eto naman, punta naman tayo sa mga kapatid natin na I'm sure mga creative din itong mga to. Punta tayo kay Dimps. Let's go, Mama. Salamat, Jess. Pamain na po nung blue-green sa gitna.
Muli na naman po nating pairalin ang ating pagkamalikhain ngayong mga mommies at syempre ng ating mga kids. Ang ating po activity para sa araw na ito ay fabric painting. Kasama po natin live si Mommy Mori Tiomiko o Chomiko ng Pigment Pals. Good morning, Mommy Mori! Hi! Good morning kapatid! Good morning po. Mommy, favorite ko talaga yung mga ganitong activities kasi pakiramdam ko ito yung mga bagay na nakakapagpapukaw ng creativity or pagiging malikhain ng ating mga kids. Ilang taon na yung iyong anak? Magkaka 1 year old lang po. Baby pa. Okay, kwentuhan mo kung paano mo nasimulan yung ganitong klase ng art? Sige po. Bago po tayo mag-start, pagagawin ko na po kayo. Sige, sure, po. no problem. Oo. Ito po. Okay, so itong mga nakikita natin habang nagre-ready ka dyan, Mami Mori, ay mga maong, no? Na ito yung usually, di ba, pag meron kang mga damit na feeling mo gusto mong i-revamp or Yes bigyan po. buhay ng panibago, pwede kang magpinta. Anong fabric po ang ginagamit natin? I bring po iba-ibang klase. Meron tayong silk, may jeans po, may corduroy. Oo. Tapos itong mga pagpipinta na ito ay acrylic? Acrylic po ba? Apo, fabric paint po siya. So, pwede rin pong acrylic, pero pwede din po yung fabric paint. So, meron po tayong tinatawag na textile. Yun po yung ginagamit usually sa printing ng damit. Tapos, pwede din po siyang gamitin for hand painting. Okay. Ano po bang pagkakaiba ng fabric painting sa iba pang painting styles? At kailangan ba iba-iba talaga yung mga ginagamit mo ditong technique pag sa iba't ibang tela? Kasi ito maong, corduroy, tapos ito parang Silk ano ba to? po, parang- Silk. Yes oo. po. Kasi po, yung tela po natin, di ba iba-iba po siya ng types po. So, Yes. yung approach po, yun po yung magkakaiba din po. Oo. So, pag sa silk po kasi, dahil manipis po siya, lumulusot po yung paint. So Yes kailangan po. iba. Oh, Anong yes po. challenge pagdating sa ganitong pagpipinta? Ano po, yung kailangan natin, yung materials natin naka-ready and yung mga tela natin, alam natin kung ano yung properties niya, kung mabilis ba siyang mag-absorb ng paint or Opo. hindi. Opo. Para pag halimbawa nagpinta tayo, mailalagay po natin agad. Okay. Ilang taon mo na pong ginagawa ito, Apo. ma'am? Sige po. Ilang taon nyo na po itong ginagawa? Mag-5 years na po. Wow! Yes po. Okay. So, eto, ano palagi mo mga benepisyo kapag nagfa-fabric painting kasama ang mga kids? Ang kinagandahan po nito, maliban sa magiging bonding nila, yung mga old clothes po nila. Lalo na yung sa mga mommies kasi mahilig kasing may mga umiikot sa ukay-ukay po, di ba? That's para right! So, Oo. ayun po, para ma-restyle po nila yung damit nila, yan yung isa sa sinasuggest ko is fabric painting po talaga. Okay. Saan nabibili itong mga fabric paints na ito? Okay. May nabibili po niyan through online sa mga ano po, yung may mga art material store po, meron po Yes. tayo niyan. Tawagin natin si Mama Chicky at si Justin kasi ito yung mga kapatid ko na very creative din. In fact, si Mama Chicky dati, meron siya collaboration kay Ilyo. Kasi, Yan o, yan o. oo. Mama, tingnan mo po. So, pag may mga luma kang damit or yung mga damit ng mga anak mo, pwede mo ring lagyan ng mga pangalan. Yes po, personalized po. Tsaka maganda rin po kasi siya for upcoming Christmas po, personalized po yung ibibigay nating gift. Oo, tsaka siguro pag may stain yun na hindi mo matanggal, di ba? Opo. Uy, tama yun ah. Actually po, best example nga po. Oo. Ito po, may stain po siya. Nilagyan ko na ito. lang po ng Galing. paint. Ito sa mansya talaga to. Opo. Alam mo, Di ba? patok-patok to sa mga Gen Z. Gustong-gusto nila yun na Yes, parang, kasi they're naging one of a kind, di ba? Wala Yes, kang po. katulad. Yun ang Pagka maganda. magpapagawa sa'yo ng commission, magkano? Kasi ito may flowers ka, meron ka rin parang may 3 mata. Ganda eh, Mama. Yes po. Ano po, ano po, yung cheaper na for commission ko, starting po is 350 pesos po. Ano nang ma-afford natin doon? Siguro po yung shorts po yan, yung design po, yung ganyang kaliliit po, pwede na po. So pag mga cartoon characters, pwede rin. Yes po. Kaya mo Kailangan rin. dadagdagan mo na Mga ng ano. anime. Plus 200 na ngayon, 550 na po ito. Kasi meron na pong mga puso galing ka May libre pa pong picture. Dapat may At kung autograph din, mahilig ha? po kayo sa kadenang ito, may libre din na sampal. Hindi, kasama
Mama yun talaga. Naku, naalala ko na naman si Andrea. Okay, Mommy Mori, maraming salamat for bringing your art here. Tanong ko, enjoy ka? Enjoy ako. Parang Mama. saya, no? Enjoy po ako talaga. Tsaka alam mo kasi lumaki ako sa lola ko na mahilig mag-cross-stitch, mag-crafts, mag-paint. Sa kanila talaga, the more mas messy ang bahay or mas magulo, mas masaya ang bahay. Yes, Parang belong ako doon. Yes! Pareho talaga tayo ng kinalakihan eh. Okay, Mami Mori, imbitahin mo naman sila para sa mga gusto magpa-commission, magpapasko na po. Ini-invite ko po yung mga gusto pong magpa-workshop. Meron po akong mga upcoming workshop. May ceramic painting po ako this coming Sunday. You can contact me sa Instagram po, which is the Pigment Pulse po. Ayan! Maraming salamat po, Mami Mori Chomiko ng Pigment House. Thank you, Mami Mori. Thank you po. Thank you. Yes, at mamaya naman po, maagang kantahan at kwentuhan kasama ang ating bida o kickstar at MQAA Vocal Sweetheart, Carmela Lorzano. Ang kanyang performance ang official theme song ng Ang Himala ni Nino. Abangan live na live. Mukhang maantig na naman tayo. Yeah. Ito sa Legal Bato naman, iisa-isahin ni Attorney Buko ang mga pananagutan ng isang co-maker o guarantor ng utang. At sa What's Up, Doc? Isa ka ba sa mga mahilig tumambay sa kubeta habang nagsuscroll sa cellphone? Posibleng may masamang epekto yan sa katawan. Abangan natin yan mamaya. Huwag po kayong alis, magbabalik pa ang inyong Fave Morning Kasalo on Good morning, kapatid! Nagbabalik ang Good morning, kapatid! Nakasanayan na ng marami ang tumaambay sa kubeta habang nagsuscroll sa cellphone. Naku, I'm sure marami pong guilty dyan. Ang iba pa nga po, tumatagal ng ilang minutong nakaupo sa banyo. Pero hinay-hinay lang po lalo na sa mga bata dahil posible itong magkaroon ng masamang epekto sa katawan. Panoorin po natin to. Maraming posibleng dahilan kaya tayo napapatagal sa banyo. Minsan, constipation, pero madalas dahil sa kakascroll sa social media. Alam niyo bang posibleng makasama sa katawan ang pagtatagal sa kubeta? Maraming studies din no, na nakikita nila na prolonged sitting can actually lead to hemorrhoids. No? Ito yung pamamaga ng ugat sa may portahan ng puwet. Painful din kasi yung hemorrhoids. So as much as possible, we want to avoid having hemorrhoids. Maikli lang daw ang oras na dapat nananatiling nakaupo sa banyo. Allotted time nila ay 10 minutes. Ito yung set time para to avoid din yung prolonged sitting. Pinakamainam rin daw na posisyon sa pag-upo sa toilet ang 35-degree angle squatting position. Dito, relaxed ang puborectalis na nakapalibot sa rectum. Dapat din ay bahagyang ipantay ang tuhod sa bewang. Kapag nagiging ganyan yung position, mas easily free-flowing din yung bowel movement natin. Hindi ka rin mahihirapan kapag nagkakaroon ng muscle straining. Dapat ding bantayan ang mga chikiting dahil mas prone silang magtagal sa banyo. May mga pagkakataon ding pinipigilan nila ang kanilang pagdumi. Payo ni Doc, turuan sila ng tamang routine. Pwede mo silang sabihan na after eating, pwede na pumunta sa banyo. Parang potty training din for them. Posibleng senyales ng sakit sa mga bata ang hirap sa pagdumi, kaya dapat ay lagi silang bantayan. Kung matagal yung bata sa CR, could be sign na meron siyang constipation. Bukod sa matagalan sila sa banyo, sumasakit yung tiyan nila. Sometimes yung iba nagkakaroon din ng fever. But as much as possible, pwede naman ito mawala with form of lactulose. Ugaliing uminom ng maraming tubig at kumonsumo ng mga pagkaing mayaman sa fiber para hindi na kailangang magtagal sa banyo. Ayun, ganun pala yun. Kailangan may certain degree angle. 35 degrees. 35 degrees. Kaya naman sa mga stores, may ibang stores na nag-o-offer na nung stool na talagang naka-perfect angle. Meron kami meant nun. for that. Oh, meron. Ako din, meron din ako niyan. 35 degrees, so dapat nakaganyan. Oo. Yes.
Kasi aminin natin, minsan constipated din talaga tayo or hirap, 'di ba? Lalo na sa mga bata. Kaya minsan hindi mo alam paano sila tutulungan. Tapos sasabihan natin most of the time, drink more water, eat more fiber, drink more water, 'di ba? Pag ganun ba kayo, paano yung ginagawa niyong paraan? Ang ganda nung sabi nito kanina, 10 minutes. 10 on average. minutes. Dapat 10 minutes. Oo, max hindi dapat. talaga, Kung hindi oo, talaga, wala talaga. Try again tayo later. muna, next time na lang. Or wag dalhin yung telepono. Wag din Wag din dalhin. magdala ng Oo. crosswords. Wag magdala ng sudoku kasi nakakatagal yan tapos hindi na yun ang focus mo. So katulad ng laging sinasabi ng tatay ko, pag kakain lang. Pag magbabanyo lang. Hindi, ang pagbaba nyo ay reading time. Tigas ang ulo talaga nito. Pag ikaw na WhatsApp doc ka talaga. Ayan, may marami na naman tayo natutunan for today. Kaya thank you po, Doc Ian Santa Maria. Maraming salamat. Ito naman, usapang utang po tayo. Mga responsibilidad ng guarantor o co-maker ng isang utang, alamin natin kay Attorney Buko sa Legal Bato. Attorney, legal po ba ang pagpipirma para maging co-maker o co-borrower? Legal po yan, basta voluntaryo at walang pilitan. Ang pagiging co-maker o co-borrower ay pagkuha ng responsibilidad na magbayad sa utang ng iba. Sa ilalim po ng Article 1216 ng Civil Code, ang pananagutan ng co-maker o co-borrower ay solidary o kapareho lang ng pananagutan ng mismong may utang. Ayon sa nasabing batas, maaaring singilin ng kreditor ang umutang o ang kanyang co-maker. Kahit sino sa kanila, parehong may obligasyon na bayaran ang buong utang. Kaya, ingat po tayo sa pagpirma bilang co-maker o co-borrower dahil maaari kang singilin para sa utang ng iba. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Maraming salamat din, Attorney Buko. At ito, mamaya, patalon-talon, palukso-lukso, palundag-lundag. Sino kaya sa Team Dimples at Team Jess ang mas mabilis? Abangan natin yan sa palarong Pampasaya. Pero mas impressive yung pagkakasabi, patalon-talon, palundag-lundag. Talaga? Ka doon. Ito naman, mamaya sa ating loading sikat. Bago ang nalalapit na himala, ipapamalas muna niya ang kanyang galing sa kantahan. The singer behind the official theme song of Ang Himala ni Nino, MQAA vocal sweetheart, Carmela Lorzano. At sa Check kay Chiki, papawis mode ulit tayo sa pamamagitan naman ng ito jump pa rin, jump rope exercise. Kakaiba yan, abangan nyo. Huwag na huwag po kayong aalis. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo, ha? Good morning, kapatid! Babalik pa rin ang Good Morning, Kapatid! Sa mga mamis dyan na nagbabalak simulan ulit ang kanilang Balik Alindog program. Perfect itong jump rope exercise para sa inyo. Panoorin niyo po sa Check kay Chiki. Meron ba kayong mga arm fat o kaya belly fat or yung extra na timbang na kahit anong gawin niyo, hindi mawala-wala? Chill lang kayo mga kapatid dahil meron akong solusyon dyan na ituturo namin sa inyo dito lang sa Check kay Chiki. Isa sa mga mabisang workout para sa stubborn fats ang paggamit ng jump rope. Research na basically parang 30 minutes of running is equivalent of 10 minutes of jump rope. So doon makita natin pagiging efficient niya with a lesser period of time. Tapos ang dami mong burn na calories. Ang workout na yan daw ang ginagawang mas enjoyable ng grupong Jump Manila. It's actually more exciting kapag linalagyan mo na ng music. Ginagawa niyo ba yan sa Jump Manila? Yes. Kina-incorporate namin yung dance, like dance shuffle, sinasamahan namin with jump rope. So talagang total whole body exercise siya na mag-burn ka talaga ng a lot of calories. Marami itong benepisyo sa katawan dahil iba't ibang bahagi ang gumagana kapag nagja-jump rope. Help tone our arms,
arms at saka shoulders. And syempre, in any kind of exercise, laging ginagamit Yes, and ang core. Every time you jump, kailangan naka-engage yung core. So it also help us strengthen our abs or our core. Magandang samahan din ng proper diet ang pagja-jump rope. Pero paalala ni Eric, huwag itong gawin araw-araw. Kung nag-uumpisa ka pa lang, we recommend every other day muna. Tapos not more than 30 minutes a day. Tapos pag tumatagal ka na, you can gradually add yung time. Pero we still advise na mag-rest pa rin. Kailangan ding slow and steady ang pacing sa pagja-jump rope. Hindi ko na rin pinalagpas at sinubukan itong exercise na to. Just as with any workout, consistency is the key para makita ninyo ang resulta ng inyong hard work. At samahan nyo pa yan ng healthy lifestyle at tamang diet, tsak na maaabot ninyo ang inyong fitness goals. Kaya mga kapatid, para sa karagdagan fitness and wellness tips, tutok lang kayo dito sa Check kay Chiki. Iba? Diba? Parang si Jess lang yan noong weekend. Diba? Nabilitang mag-jump rope. Kilig na kilig ka naman, malayo Nabilitan yung level mag-jump mo dun rope. sa Mama Chiki. Ay, iba naman talaga. Kasi nakita mo, hindi siya nila. Sabi lang niya, talaga tong friend ko na to. Pero ang saya nung ginawa Ang saya. mo. Tsaka yan ang pinakamabilis na na Pampapayat. workout. Pampapayat, yes. Talagang 1 minute lang, di ba? Talagang Hinga na hinga. Totoo. At saka alam mo, naalala ko, Mami Chiki, nung pandemic, marami ring nahilig dyan. yan, yung ating Pandemic dalawang lang guests, sila nagsimula. pandemic sila talagang nahilig. At ngayon, kasi pwede ka mag-level up na mag-level up na mag-level up. Wala siyang katapusan. Pwede kang gumaling. Saka may gumaling. ano rin, may iba't ibang types ng jump rope. Yes. So merong weighted na jump May rope, weighted, merong mga beaded. Yung May sasabihin beaded. ako sa'yo, Ayan. meron akong binili na hindi tumatago sa ilalim kasi wala akong coordination, pero may weight siya. Yeah, so may weight gumagano siya. So parang gumagano na siya, may bola lang siya. Sabi ni Boyet, alam mo, ginujoke mo na lang yung sarili mo. Workout Pero yung imagine dito ko, mo. parang gumagano lang. Pero hindi siya. Kasi wala siyang tali. Oo, get. Nagawa mo yung drill na pinapagawa, yung bukod dun sa basic, yung parang running man yung dati. Ay, Nagawa. tapos may pag linagyan mo na ng music, mas masaya. Tapos magtuwan-tuwa ka na sa sarili mo, ayun, matatapakan mo Yun kasi lang, nakalimutan. Mama, medyo challenging ba pag medyo na-offbeat na yung rhythm, no? Challenging talaga siya, which I think is one of the best things kasi progressive. Pwede ka pang, meron ka ipapractice na ipapractice. Ganda yun. Gamitin mo yung frustration na yan. Di ba? Parang ganyan. Pero yung next guest natin, hindi siya mo offbeat. Sa ating pagbabalik, ipaparinig niya sa atin ang bagong version ng isang OPM classic na ngayon ay official theme song ng Ang Himala ni Nino na Ngayon. MQAA vocal sweetheart Carmela Lorzano. Live na live! Tuloy-tuloy lang ang good vibes kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Tapos na ang laban! May nanalo na! May nanalo na! Ang galing, Live ang na galing. live yun, ha? Live na live yun, Mama. Sa mga kapatid po natin nanonood, hindi yan lip sync live. Deserve ang vocal sweetheart kasi kami vocally challenge lang. Sumama ka na! Hindi ako naggayak ngayong araw na to para mabiro mo. Guys, pag-usapan natin kasi Carmela, how does it feel na ikaw yung napili para kumanta ng official? Ako na ba? Tatanong si Maui kasi Ganito. sobrang galing naman talaga. Carmela, ulitin natin take 2 ha. Anong pakiramdam na ikaw ang napili ng official theme song ng Ang Himala ni Nino? Kasi last time nandito si Zion. Kita ko nga po si Zion. Siyempre po, nung una kong nabalitaan, syempre po hindi ko makapaniwala kasi first time ko po talaga itong kumanta ng official theme song. And sobrang kabado po talaga ako nun. Pero super excited kasi nga, first time ko po. And alam ko naman pong kaya ko po. Okay. Alam mo ba, marami sa mga artista at mahuhusay na mga awit ay nagsimula sa pag-awit ng mga theme song, di ba? Malaking bagay yan. Oo, at saka lagi mong naaalala yan pag nag-hit yung katulad nila Ate Vina Morales, Eric Santos, di ba? Isa ba yan sa mga gusto mong i-develop?
Opo, syempre naman po, as a singer din po kasi. So, gusto ko pong maging sikat na isang singer din po. So, kung ito po yung paraan para masimulan yung journey ko, so, it's exciting. Andiyan na yung talento. Oo, Gig na gig na Hindi yan. ako maniwala na 15 years old lang ito si Wait lang, familiar ka ba talaga sa kanta ni Sir Basil Valdez na ngayon? Opo, familiar po ako kasi po nung like very little, mga 8 years old. Oo. 8 years old po. Nag-amateur po kasi ako dati sa mga barangay. And lagi po siyang kinakanta doon. Ano pa yung mga kinakanta? Marami po, pero mostly ballad po ang songs ko. Ayun ang sample genre mo. Ano ba? Kahit anong song na lang. Yes, yung mga pinanalo mo nung Sa amateur singgaling. pa. Yung sa singgaling na lang po. Sige, yung sige. Direct. You're my world, you are my night and day. You're my world, you're every prayer I pray. If our love ceases to be, then it's the end of my world, end of my world, end of my Gusto ko na ipaalala sa mga kapatid natin, 13 ka lang noon nung nanalo ka. Oo, takala ka na yung mga nananda, pero siya yung nanalo. Sana nakita mo din yung mata ni Mami Chicky kanina nung nakita niya. Sabi niya, Dahil kasi nasisama doon sa pagtaas. Napakama na lang talaga Diba kasi, ito si Maui, alam mo, singer ka. Di ba yung dynamics niya? Yung, tsaka ang linis Ganda ng ng technique. Diba? Yes. Diba, hindi laging lahat malakas. Para kanina yung nga ginawa mo sa akin, sabi ko nung umpisa, ay, ang sweet ng boses, parang lalabay. Tapos nung dumating na sa dulo, lalo ko na-appreciate yung kanta. Yan ba yung natututunan? Paano ka ba naging magaling na singer? Meron ba sa pamilya? Wala po sa family namin, pero mahilig po sila. Kaso Pero walang hilig ang kanta sa kanila. Marami po, yun na lang. Ayaw po sa kanila. Wait, so, Carmela, gusto ko malaman, dun sa theme song ng Ang Himalayan Ninyo, di ba, It's Ngayon, ano yung pinaka-paborito mong linya na sa palagay mo nakaka-relate yung mga characters Ang Himalayan Ninyo? For me po, siguro ay yung chorus mismo. Kasi, I mean, the whole song po kasi is very meaningful na. And yung story po ng Himalayan Ninyo is syempre po sa journey ni Ninyo, ng life ni Ninyo. So, very, very meaningful po nung kanta po talaga. Kahit anong linya doon. Super meaningful. May pressure Yes ba to be covering a song of the Basil Valdez? Malaki po yung pressure. Palalo. Lalo pa ngayon. Kailangan mo yung isipin. ngayon na. Classic, ano? Okay, and speaking of that, meron ka bang ka-dream na collab? Na gusto makakolab? Dream collab. Marami po kasi akong favorite na artists. Actually, madami po talaga. Sino yung ngayon? Pero kung meron sa ngayon. Sa Hindi pang ngayon nauna. po, siguro sila Regine Velasquez. Mga icon ng Alam mo kung sino nire-remind niya ako, Mama, nung bata pa, si Sarah Geronimo. Wow! Diba, no? Pati pananamit, ang ganda. Ako naman tingin ko sa range mo, yung ilang octaves kaya mo, tingin ko kaya mong tapatan si Ariana. Ilang octave bang kaya mo? Hindi ba? Ay, nako, tingin ko. Ayan ang alamin mo, kung yung mga 5 octave, tingin ko kaya mo eh. Kasi ang ganda ng low register, tsaka yung ang taas. Kami hanggang Google ko octane muna lang. yung octave. Octane lang kami. Hanggang gas lang kami. I-google niyo. Ang husay! Carmela, maraming salamat sa pagbisita mo sa amin. At saan ka namin pwedeng sundan? Ano pa ang mga susunod para kay Carmela? Ayan, sa akin pong social media accounts muna po. Ako po, ang social media accounts ko po ay Facebook, Carmela Lorzano Official and Carmela Lorzano. And ang akin pong Instagram ay Lorzano Carmi. And iniimbitahan ko po kayo na abangan ang aking kanta nga po na ngayon na sa September 27 at 12 midnight. Available on all music platforms katulad na lang po ng Spotify, YouTube, TikTok. So abangan niyo po yun. And syempre po, ang Himalayan Ninyo this upcoming September 13 na tuwing 11:15 a.m. bago po mag-Itbulaga.
Maraming salamat. Magkamulit kami, ha? Siyempre naman. Ang galing, galing. Huwag ka nga munang aalis, ha? Ito, kasi oras na para magbanat ng mga buto-buto. Ito na po tayo. Players, get ready dito sa... Palaro Pampasaya! Para sa mga maaksong laro natin ngayong umaga, panoorin natin ang mechanics. Palarong Pampasaya. Ready, set, jump. Kaninong team kaya ang mananalo ngayong araw? Ang mechanics, ang players, kailangan maisuot ang eco bag sa mga paa bago isa-isang tatalon sa gitna ng cups at iikot para makabalik sa starting line. Kapag nagawa na ng unang player ay ibibigay lang nito ang eco bag sa next player na siya namang gagawa ng task. Papilisan lang ang team sa paggawa ng challenge. Alright! So, Carmela, kasama mo ngayon si Ate Dims and si Kuya Jazz. At sa kabila naman, Team Jester, kasama si Mondi at si Maui. Alam nyo na yung unahan ninyo, kung sino mauuna. Okay. Hindi nyo kailangan hawakan. Hindi lang pwede matanggal. Paikot, tapos babalik. Pass. And then, ready? 3, 2, 1, go! Kahit which way. Basta, yan. Boy! Huwag mo sabihin naka-high heel ka pa niyan. Ayan na nga. Uy, pantay na pantay, oh. Pantay na pantay. Go! Let's go! Let's go! Uy, so far so good. Ang bilis ng take-off ni Maui. Go! Alright! Uy, halos pantay. Eto na. Down to the last. Let's go, Carmela. Habulin mo si Mondi. Habulin mo si Mondi. Habulin. Lumalabas sa ipaan ni Mondi. Almost. Nice one. Bagong linggo na Maui. Bagong linggo na Maui. Ay, oo nga, nanalo ako! Congratulations! Team Jen! Nanalo! Kahit si Maui! Pero very close, Carmela. Maraming salamat sa inyong pag-salo sa amin. At ang nanalo, 500 pesos. Ito po ang consequence. Okay, Rapuan Bagos, 500 pesos. Congratulations! Buti na lang panalo ka dahil bawal ka sa news dito. Ayan! Okay, Carmela. Halika nga ditong bata ka. Talaga? Oh, ikaw. Oh. Kapag-chip naman yan eh. Ayan. Maraming salamat, Carmela. Thank you, Carmela. And that is it para sa ating Jumping with Fun Monday Spread Happiness lamang po mga kapatid. At 93 days na lang mga kapatid. Pasko na! Isang makapagandang umaga ang nahitin po namin sa inyong mga tahanan. At sana nag-enjoy kayo sa aming mga pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas mga kapatid. Susunod na po ang Frontline sa umaga. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at informasyon. Mga mainit na balita at naka-inspire ng mga kwento, yan at marami pang iba. Kasama ang inyong Fave Morning Kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid!